Eto, yung armband, ay, sa paa pala, leg band, or sa AI, sabi dito ng AI, foot, Footrest. foot rest. Hindi, anong tawag niya dito? Foot band. Foot band daw, foot band. Pero sa akin leg kasi ito eh, 'di ba? Lower leg. So, yan, ilalagay natin dito. Ito kasi, kung makikita nyo, ayan, tignan nyo, yan, paso yan sa tambucho. Mamaya, kikwento ko na lang kung bakit yan napasok. Ayan, so, itong design natin, Japanese Lotus. Alright. Marami na rin naman ako nagawa na ganito, pero first time lang natin to i-cover. Pero may mga na-cover na rin naman tayong paso, keloids, and other scars sa katawan. Alright. Ngayong araw, isang murang tattoo na naman ang ibibigay natin para kay madam na client na isang real estate agent na first time magpapatattoo na isinama lang dito sa Baras Tattoo Studio ng mister niya na tinatuan natin ng 2 beses. Kasama din nila yung best friend ni Bossing na wala pa ring tattoo kasi pinag-iisipan niya pa raw o humuhugot pa rin ng lakas ng loob sa di kalayuan o dahil sa di malaman na rason, nasakay ng kotse na may gulong galing pa sa Pandacan, Manila. O diba? Sulit ang punta nilang tatlo. Nagkaroon na sila ng murang tattoo, nasilayan pa nila ang endangered species na kagaya ko. Aray ko. Anyway, client requested a mini cover-up tattoo sa kanyang kanang lower right na binte. Yung design na to, bit-bit niya pa sa mga ganitong pagkakataon. Sinasamantala ko na ang pagkakataon para irekta na agad ang tatuan. Syempre, bilib na agad ako sa mga ganitong buuan loob sa design. Mayroon kasi akong mga naging clients na inaabot pa kami ng santong dasalan, kakahanap ng design at kakabago ng isip. So ayun. Pero don't get me wrong wala namang problema kung pag-iisipang mabuti ang disenyo, lalo na permanente ang imahe na ilalagay sa balat. Hindi pwedeng basta-basta na lang, 'di ba? Basta ang sa akin lang siguro ito na lang. Simpleng advice ko lang sa mga gustong magpatattoo, advance ahead of time, few days o few weeks before kayo magpa-schedule ng tattoo session. Pag-isipan nyo, planuhin, mag-research, ikumpara, internalize mabuti kung alin ba talaga ang gusto nyong design para pag oras na di oras na. Kung pwede lang, pagkapanganak nyo, pag-isipan nyo na agad kung anong gusto nyong ipatato pag laki nyo. Para pagdating nyo sa moment, sa chance, sa pagkakataon na yun, ready na kayo. At hindi na kayo magdadalawang isip pa. Basta, sa ganung paraan, marami tayong pare-parehong matitipid sa mga nalalabing oras ng bawat isa. Knock-on-wood din, katok-katok na lang. Ganun talaga guys, kasi malaking bagay yung time management sa buhay natin. Tsaka, para din naman sa inyo yan. Thank me later. Nga pala, yung scar na paso ni Madam, sobrang tagal ng araw. Let's say around 40 years. Bata pa raw kasi siya, sobrang mahilig na raw siya gumala at umangkas sa motor. At ayun na nga, you guessed it right. Doon nga siya napasok. Pero until now, wala naman siya kadala-dala kasi gala pa rin siya hanggang ngayon. Hindi naman mahahadlangan ng simpleng paso lang. Kung ano man yung gusto mong magawa sa kabuhay mo, sa buhay mo, di ba? Ganon din, lalo na pagdating sa ibang tao, wag nating hayaan diktahan nila tayo kung anong pwede at hindi natin pwedeng gawin. Meron tayong sariling isip at kalayaan. Kaya gawin lang natin kung ano yung magpapasaya sa atin. Yung bagay niyan, halos madalas ko yung sinasabi dito sa vlog ko. Kasi ako, isa din akong free spirit. Yung ginagawa ko lang kung ano yung gusto ko.
Nakikinig lang ako sa mga sinasabi ng ibang tao pero hindi ako dumedepende sa kanila. Lalong-lalo na pagdating sa pagdedesisyon sa sarili kong buhay. May sarili naman din silang buhay para intindihin. Ako na bahala sa sarili ko. Naalala ko tuloy, nung bata pa ako, madalas ko lang masilayan ang labas ng aming bahay. Sa pagdungo ko lang sa bintana. Kaya habang lumalaki ako, or just say tumatanda, di kasi ako gano'n lumaki. Habang nagkakaisip ako, patuloy na yumayabong ang pagkasabik ko na tuklasin ang mga bagay-bagay. Hayop, pook, pangyayari, tao, malapit na, parte ng katawan ng tao, ginagamit sa bahay, sa kwarto, sa kusina, electronics. Ano daw? Ginawa Pinoy henyo. Basta, ayun. Dahil sa curiosity, I am now exploring more places that I have never been, experiencing things I don't even knew. Yung tipong each and every time, palagi akong always na nasusurpresa. Sobrang lawak pala talaga ng mundo. Para sa akin, kung lalabas lang tayo sa kahon, marami tayong pwedeng matutunan at madiskubre na maaring pagmulan ng simpleng kasiyahan at pagkamangha, maging mula sa malilit lang na bagay. Teka, napahaba na naman tong video ko. Para sa mga tropa natin diyan na gusto ng murang tattoo na kagaya nito, or kagaya ng mga iba nyo pang nakikita dyan sa videos ko, mapap full sleeve, full back, half sleeve, sa leeg, sa dibdib, sa binte, sa hita, sa ulo, sa tenga. Bahala kayo sa lahat ng pwedeng paglagyan ng tattoo basta sa balat ng tao. Okay? Alam nyo na yung gagawin nyo. Kontakin nyo na agad ako sa FB page, More Than Vlogs. Text o tawagan ako sa cellphone number ko, 0970-825-0395. Sa mga tropa nga pala natin diyang hindi makaalis sa bahay nila or hindi makabiyahe sa malayo, pwedeng ako pumunta sa inyo para i-home service. Syempre, di ba? Diyan ako lang kayo tatatuan, huwag na kayo lumayo. Next video nga pala, ipoportrait ko si Duterte sa dibdib. Abangan nyo yun. Pero bago matapos tong video, alamin at panoorin muna natin ang tattoo client review. Let's go! Madam, tapos na yung tattoo natin. Anong masasabi mo? Okay, pero masakit. Pero Yeah. Sabi nila, hinaya. you know, sabi nila guys, masakit daw talaga pagka tatatuan yung dating sugat or yung paso. Dito sa case ni Madam, yung paso ng tambucho. Rate mo na Madam, 1 to 10. 1, you know. Yun na, Ay, so 10 agad oh. kagad. Unang tattoo colored, tapos dun pa sa may dating sugat. Tapos sa may papa, grabe, ayun, Japanese. Simple lang. First time. Paikot pa yan, paikot. Ayun o. Yun o. Alright. Taga saan ka pa nga, Madam? Pandakan Manila. Alright. Sige ma'am, salamat po sa tiwala. Thank you.